Isa ka bang certified na plantito o plantita? At siguro marahil nga ay mayroon ka na ring tanim o alaga ng halamang begonia. Subalit batid mo ba na ito ay makakain pala? At nag-uumapaw pa nga sa napakaraming sustansya. Kaya halika at yan ang pag-usapan natin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang iba-ibang gamit at benepisyo sa kalusugan ng halamang begonia at kung aling uri nito ang pwede mo ngang makain. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang begonia ay isang uri ng ornamental na halamang namumulaklak at makikitang inaalagaan nga ng mga kaibigan nating plantito at plantita. Magandang pananim sa hardin, sa patio o maging sa terrace man, sapagkat nagtataglay ang mga ito ng kakaiba at makukulay na bulaklak. Ang pamilya ng begonia ay mayroong humigit sa 2,000 klase o mga varieties. Mainam nga itong tumutubo sa mga moist na lugar o mga malalamig na kabundukan, mapatropikal man o subtropical na rehiyon, kagaya nga dito sa atin sa Asia. Ang mga begonia ay napagkikilanlan dahil sa mga iba't iba nitong hugis ng dahon. Subalit hindi nga batid ng karamihan na ang begonia ay makakain pala at nagtataglay nga ng napakaraming sustansya. Ang mga bulaklak nito ay mayaman sa alkaloids, saponins, flavonoids, vitamin C at carbolic acid, gayon din sa calcium at saka magnesium. At ang dahon, katawan at bulaklak nga nito ay maaari ninyong kainin. Ang bulaklak ng begonia ay maaaring pakuluan at inumin upang magamit na panlunas sa mayroong lagnat, sapagkat ito ay nagtataglay ng mga antivirus at antibacterial properties. Tulad ng bayabas, mahusay din sa tiyan ang pagkain ng begonia upang makaiwas sa pagsusuka at sa diarrhea. Pinaniniwalaan rin na ang halamang ito ay isang natural na skin whitener. Ang calcium nitong taglay ay mabuti rin pala para sa ating mga buto at ngipin. Ang anti-inflammatory naman itong taglay ay nakatutulong upang malunasan ang mayroong mga bronchitis at upang maging maayos ang daloy ng oxygen sa kanilang mga baga. Maliban sa ito ay mainam para sa baga, ito rin ay mahusay para sa mga nananakit ang tuhod na mayroong rayuma at gout. Mahusay din ito para sa dysenteria, sa mayroong ubo at mayroong asthma. Ang dahon nga ng ilang begonia kagaya ng hardy begonia at begonia tuberosa ay maaari ngang isangkap sa ilang lutuin, sa sinabaw na hipon man o isda at gayon din sa mga salad. Ito ay nagtataglay ng maasim na lasa at dagdag na flavor sa mga pagkain. Subalit bago ka nga kumonsumo nito ay mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na nga kung mayroon kayong ibang mga karamdamang nararamdaman, sapagkat ang begonia ay nagtataglay ng oxalic acid na hindi rekomendado, lalo na nga sa mayroong problema sa kidney o bato. Hindi ba't nakamamangha ang halamang ito? Hindi lamang pang display ay makakain pa pala at marami pang dalang mga sustansya. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng mga putahe o pagkaing sinangkapan ng begonia? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa ibang parte nga ng Pilipinas, ito ay tinatawag nilang balangubang o di kaya naman ay batuan. Mahilig ka ba sa mga panghimagas o dessert? Lalo na nga dito sa Pilipinas na mainit ang panahon. Kaya nga mahilig tayong magpalamig o kumain ng mga malamig na pagkain. Subalit narinig mo na ba ang dessert na ito o ang pagkain ito na mula pa nga sa katas o dagta
ng isang punong kahoy, sapagkat magugulat ka nga dahil maliban sa masarap ito ay napaka-masustansya pa. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka ba sa mga kakaibang kaalaman at mga bago sa pandinig na maaaring kapulutan ng aral? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo. Kilala ng karamihan ang mga puno, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, na pangunahingang pinagmumulan ng kahoy, prutas na pagkain, at gamit sa paggawa ng mga kasangkapan o sa pagbuo ng bahay. Subalit mayroon palang isang uri nito na maaaring kilala nyo na, pero bilang prutas lamang ang binibigay nito. Ang puno ng peach o Prunus persica. Subalit maliban sa prutas, ang mga dagta rin pala nito o ang katas ng katawan nito ay mainam na gawing isang masarap na panghimagas. Ang peach gum, taujaw, peach resin o peach blossom tears ay katas ng puno nito na madalas kinokolekta upang lutuin at kainin. Ito nga ay animoy mga gemstone na nakadikit sa puno, lalo na kapag natutuyo na. At kadalasang tuyo na nga ang mga tulad nito na makikitang ibinebenta sa merkado. Kanilang ibinababad sa tubig ng magdamag ang dagtang ito upang mas lumambot pa at lumaki ang sukat o kaya ay mag-expand. Mahalaga ang bagay na ito lalo na nga sa mga Tsino sapagkat kanila itong itinuturing na isang mahusay na tradisyonal na medisina at gamot sa ilang karamdaman, na mataas nga ang presyo na parabang pugad na rin ang baling sa sayaw, na kadalasang ginagawang bird's nest soup. Walang lasa ang dagtang ito, kaya paboritong lutuin at gawing masarap na dessert. Mayaman nga ito sa collagen na mahusay sa pagpapanatiling masigla ng ating mga balat. Nagtataglay din ito ng galactose, rhamnose at amino acid na maraming benepisyo sa kalusugan ng tao. Mabilis nitong mapapalakas ang inyong katawan o ma-boost ang inyong immune system. Ligtas na kainin ang bunga at saka ang dagta ng punong ito. Ang nilinis ngang dagta ay maaaring lutuin bilang sopas o di kaya naman ay lagyan ng gatas para maging panghimagas. Mga ekstra bagay lamang na makikita sa puno, hindi madalas pinapansin, pero may pakinabang din pala sa atin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng dagta ng punong ito? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.